Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, makapangyarihan si Mayor Bartolo Gabriel. Walang kagustuhan na hindi nasusunod. Wala din makahadlang sa kanya na magparusa at mawawala ang makatinik sa daanan niya kahit magiging dahilan ng pagpatay sa mga ito. Hindi nagustuhan ni Mayor si Teniente Sadir Salvacion na magiging karelasyon ng anak na si Heidi. Kaya gawin ang lahat para mapaglayo ang dalawa. Pero nagbanta ang dalaga na walang makahadlang sa kanya. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Kahit Sino Ka Paman, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I need your love each moment of my life. The memory shared. Dahil ba isa akong ordinaryong pulis? Kaya ganyan ang tingin ninyo sa akin. Ano naman? Oo. Bago ka. Kung baguhan ka sa posisyon mo ngayon. Pero kahit kailan, hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi gaya mo lang ang makikinabang sa pinaghirapan ko. Naintindihan mo? Hindi ko pinagbibili ang karapatan kong umibig, Mayor. Lalo na ang karapatan kong pumili ng mamahalin ko. Ano? At bilang patunay, Pinunit mo ang tseke? ikinalulungkot ko, Mayor. Pasensya na. Maiwan ko na kayo. Wah! Ang walang hiya na Teniente Sadiri. Nagkakamali ka ng kinalaban mo. Ang walang hiya na lalaki. Mayor, hinihintay ko lang ang signal nyo kung bigyan natin ng leksyon. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Pero wag ninyo akong idamay. Okay.
Gusto ko rin naguluhin ng walang hiya. Dahil sobra ang kanyang kayabangan. Dahil isa siyang pulis. Pero gusto ko na unahin ang regalo ninyo sa akin. Sige, Mayor. Siya na lang ang pagpalipasan ko ng oras. Kayo ang bahala, Mayor. Talaga naman na sexy ang babaeng yun. Sige, pupunta tayo sa resasco. Pero gusto ko muna ang magpakondisyon. Oh. Mabuti naman, Mayor. Ano bang gusto nyo na ihanda namin? Sandali lang. May tawag ako. Galing kay Mr. Chua. Oh. Hello? Oh, Mr. Chua. Nakatawag ka. Areglado. Saan tayo magkikita? Oh, sige. Mr. Chua. Okay. Bye. Mayor, Magsama ka ng 3 na kasama mo. Pupunta tayo doon sa Shanghai Restaurant. Salubungin natin si Mr. Chua. Kaya ipagpaliban ko muna ang pagsipsip ng kabanguhan ni Elaine. Ikinalulungkot ko, honey. Kahit mahirap lang ako, may karangalan pa ako. May damdamin ding masaktan. Hindi kita sinisisi sa ginawa mo. Tama lang ang ginawa mo. Ipinakita mo kay Papa na hindi pwede na bilhin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Oo. Hindi ko kayang ipagpalit ang pagmamahal ko sa iyo sa kahit anumang kayamanan. Ganon din ako. Asahan mo, honey, kahit anong gawin ni Papa, hindi ako susunod sa gusto niya. Salamat, honey. Kahit gaano kalaki ang hadlang sa pagitan natin, ipaglalaban ko ang relasyon natin. Ganon din ako. Kahit itakwil ako na anak ni Papa. Kahit isang sentimo ay wala akong mamanahin sa kanya, ay nakahanda ako. Basta hindi ka lang mawala sa akin. Kahit sino ka pa. Salamat. Ganon din ako. Mawala man ang lahat, hindi lang ikaw. At kung ikaw ay mawala, wala nang silbi ang buhay sa akin. Pangako ko yan sa'yo. Hindi lang ikaw. Kahit ako. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko kung wala ka. At huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, I will always love you. Oo, honey. Mamahalin din kita habang buhay. Girl, I need you. I need your love. Ay, sobra naman ang papa mo kung gawin niya ang ganyan kay Sadiri. Oo nga, Yaya. Talagang sobra na si Papa. Kabisado ko na ang papa mo, Heidi. Ang alam niya, nabili niya lahat ng bagay dito sa mundo. Oo nga, Yaya. At least, nakaya naman ni Sadiri na ipamukha na nakahanda niyang ipaglaban ang relasyon ninyo. Hindi lang siya. Kahit ako. Itakwil man ako ni Papa. Hindi ko isasakripisyo ang pag-ibig at itinitibok ng puso ko. Ay, nako.
Hanggang kailan kaya titigil ang problema ninyo ng iyong kasintahan? Hindi ko alam, Yaya. Pero kahit ano ang mangyari, kahit bawiin ang buhay ko, nakahanda ako, Yaya. Naku. Sana hindi dumating sa ganyan na punto. At saka, nagising ang papa mo sa katapatan ng relasyon ninyo ni Sadiri. Kung sakali mang mawala sa akin si Sadiri, hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko. Mas matamisin ko pang mamatay kung dumating sa ganyan na punto. Ang sabi naman niya ay hindi niya gusto ang mapapangasawa mo at hahadlangan niya ang relasyon ninyo ni Sadiri. At sana naman, naaalis ninyo ang mga harang at maging maayos ang relasyon ninyo. Oo, nakahanda ako anumang oras. At kung ipilit ni Papa ang gusto niya, mawawalan siya ng anak. Wala po si Mr. Chu. Kaya kumuha muna kayo ng may inom dyan at pulutan breaks. Opo, Mayor. Oo nga pa na. Di ba tinatanong mo kanina sa akin kung ano ang handa mo bago gahasain si Elaine? Opo, Mayor. Maganda ka ng super grade na bato. Opo, Mayor. No problem. Gusto ko muna na maglakbay sa kaulapan bago ako dumating sa langit, Brex. Opo, Mayor. Mag-trip to heaven tayong lahat. Hello? Oo. Si Lieutenant Salvacion ito. Ano? Nawawala ang anak niyo? Kahapon pa hindi umuwi ang anak niyo. Sige po. Pumunta kayo dito sa police station para makuha ang detalye tungkol sa kanya. Magdala kayo ng larawan at kung ano pa ang pagkakakilanlan sa kanya. Sige sir, wala po nga naman. Bye. Ayon sa caller, may nawawala. Ano na namang krimen ito? Sabi naman ng caller, magkasintahan ang nawawala, inay. Ano? At nag-aalala ang mga magulang nila. Lalo na yung magulang ng babae. Ay, baka nagtanan ang dalawa. Yan ang hindi ko alam, inay. Pero ang sabi ng mga magulang, alam nilang may relasyon ang dalawa. Ano nga kaya ang nangyari sa kanila? Sa bagay, nakareport na rin lahat sa police station, inay. Hanggang sa ibang bayan. Ay, baka may nanakit sa kanila, iho. Maaari, inay. Ay, Diyos ko. Talagang malupit ang mga tao sa ngayon. Ay, talagang ganon. Maganda si Elaine Mendoza, inay. At may kaya sa buhay. Ganon din ang nobyo niya. Ganon ba? Pero may hinala ang magulang nila. Na ang may kagagawan ay ang isang anak ng politiko na masugid na nanligaw sa Elaine na yon. Ay, kawawa naman sila. Kung may masamang nangyari sa kanila. Hindi pa namin alam. Pero ongoing ang investigation. Lalo na sa Patrol Division.
Dumarami talaga ang mga kriminal na nangyayari dito sa lungsod. Oo nga, Heidi. At ang isa, yung mabilis na pagkalat ng bawal na droga dito sa atin. Paano kaya mapipigil yan? At may balita na may ilang matataas na elected at uniform officials na may kinalaman sa gawaing iyan. Tama ka. May mga protector. Sana nga walang masamang nangyari sa kanila. Sandali lang, Han. May tawag si Corporal Reyes. Hello, Corporal? Ano? Nakita na ang sasakyan ni Norbert Macaraeg. May bangkay ng lalaki sa loob ng sasakyan. Sige. Punta na kami dyan. Tawagan ko rin ang grupo ng Soko. Sige, bye. Ha? Ano ang narinig ko? Tao na nasunog sa sasakyan? Girl, I need you. I need your love. Ay naku, kawawa naman ang mga biktima. Oo nga eh. Ang plate number ng sasakyan na nasunog ay sasakyan ng nawawala na boyfriend ni Eileen Mendoza na nawawala rin. Diyos ko, kawawa naman. Ang masama, nawawala din si Eileen. Ha? Saan kaya pumunta yon? Mahinala ako, Heidi. Ano yon? Baka itinakas at saka pinatay ang nobyo niya. Magkasama kaya sila? Tuloy pa rin ang investigation. Malalaman nila kung may nakakita na magkasama sila. Basta bantayan ninyo at huwag pabayaan, Briggs. Sige, yan lang. Bye. Bukas na. Hindi na makakaiwas sa akin ang Elaine na yan. Kaya kailangan na todo kondisyon ako para sa aming laban. May huminto na sasakyan sa tapat. At si Heidi pala. Saan kaya galing at atrasado na naman na umuwi? Nauna pa ako sa kanya. Natrasado ka na naman na umuwi. Saan ka na naman galing, Heidi? Nagkasama na naman kayo ng ambisyoso na yon? Oo, Papa. May pinuntahan at tiningnan na biktimang salvage. Ano? Gawain ng mga drug addict yun. Bakit? Ano ang nangyari? Pinatay nila. Sinunog pa sa loob ng sasakyan. Ano? Bakit, Papa? Wala ba kayong magawa para kontrolin sa ipinagkakalat na droga dito sa ating lugar? At meron pang mga kalunos-lunos na krimen na nangyayari dito? Yeah. Sa darating na eleksyon, Papa, hindi kayo natatakot? Yan nga ang malaking issue kontra sa inyo. Magno, may nakaharang sa daanan natin. Kung hindi ako nagkakamali,
Kotse ng driver bodyguard ni Mayor yun. Yan. Bumaba ang 4 na tao. Ay, 3 sa likod ng upuan. 2 sa harap na kasama ni Briggs. Papalapit na sila. Masamang plano nila, Teniente. Humanda ka. Huwag tayong paunahan sa kanila. Yes, sir. Teniente Salvacion. Nag-cross din ang daan natin. Ano ang kailangan mo sa akin, Briggs? May gusto lang ako mangyari. Iwasan mo si Heidi. At kung hindi, At kung hindi, ano? magsisisi ka. Ano bang tingin mo sa akin, ha? Bata na madaling takutin? Alam ko na matapang ka dahil may armas ka at isa kang polis. Sige. Para wala kang masabi, alisin ko ang baril ko. Maglaban tayo, mano-mano. Huwag mong sabihin na takot ako. Pero hindi pa ngayon. Ang huli na sabihin ko sa'yo, kung hindi mo sundin ang gusto ni Mayor na iwasan mo ang anak niya, ulitin ko, magsisisi ka. Magno, sir, humanda ka lang. Ay nako anak, mabuti at hindi ka napahamak. Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi naman ako mauna ng mga yan. Hindi ako papayag na saktan nila ako. Ayaw kong tapakan nilang karapatan ko at katwiran ko. Pero mag-ingat ka sa nangyayaring yan. Sigurado, masakit ang loob ng mga taong yan sa iyo at baka gawan ka ng masama. Nakahanda ako, Inay, kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Pero anak, Gaya ng sinabi ko, nakahanda ako na ipaglaban ang relasyon namin ni Heidi. Kahit pa ipagsakripisyo ko ang aking buhay. sige, pero ang pinag-aalala ko talaga anak, baka gagawan ka ng masama. Ang akala ko kung may magagawa kayo, Briggs. Wala naman pala. Pinagbantaan lang namin, Mayor. Anak mo. May kasama siya at alam ko na nakahanda sila. Sige, pabayaan mo muna yan. Ang darating na epektos ang asikasuhin mo. Bigyan mo ng backup ang pag-deliver nila. O kaya i-deliver doon sa hideout. Kailan daw sila darating, Mayor? Ayon sa instructions ni Mr. Chua sa akin, ngayong gabi. Kaya bantayan ninyo. Opo, Mayor. At sino man na humadlang ay huwag ninyong bigyan ng pagkakataon. Opo, Mayor. Oo nga pala, kumpirmado na nila na nobyo ni Eileen Mendoza ang natagpuan na bangkay sa loob ng nasunog na sasakyan. Kahit ano ang gagawin nila, Mayor, hindi na nila malalaman na kami ang gumawa. Mayor Gabriel, Kumusta ka, Miss Beautiful? pauwiin niyo na ako, Mayor. Parang awa ninyo. Pauwiin? Kung alam mo lang sana na matagal na akong may gusto sa'yo. Ano? Alam mo ba na nababaliw ako sa'yo, Miss Mendoza? Pakiusap. Kaawaan ninyo ako, Mayor. Girl, I need you. I need your love.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Kahit Sino Ka Paman. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center, Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. I've loved you for a long